ang pamilya ay blessing. Hindi ko alam kung familiar kayo sa mga videos na ito na nauso dati. Nag-viral yung mga katulad nitong videos. Actually, prank video ito ng isang kabataan na sasabihin sa kaniyang magulang, mananawagan sila for scholarship program. At dahil sa sila'y mahirap lamang, papayag yung magulang. Basta sasabihin ng anak, Nay, diyan ka lang. Sumang-ayong ka lang sa mga sasabihin ko. Parang ganyan. Wala lang audio I-describe ko na lamang sa inyo. Magpapakilala siyempre yung bata. Ako si ganito, ito ang nanay ko, mahirap lang po kami, maliit lang po ang kita ng tatay ko, may sakit pa yung kapatid ko, something like that. Tatango naman ang tatango yung nanay. Pero mapapansin po ninyo, biglang nagbabago yung timpla ng nanay kasi kung ano-ano na yung inventong sasabihin ng anak niya. Hindi niyo po na itatanong, yung nanay ko dating basurera, yung nanay ko dati nagkaroon ng sakit na malala, yung nanay ko dating adik. Hindi lang po nahuhuli ng mga pulis. Ayan. Sinampal na yung anak, may mura pa. Ikaw ba naman yung sabihing adik? Ikaw ba naman yung sabihing nagkasakit ng malala? Kahit na hindi totoo yan, mabubwisit ka. Granted, kung tayo humihingi ng tulong, sasabihin ba natin ang baho ng pamilya natin? I don't think so. Sabihin man natin, palagay ko, isusugarcoat natin. Hindi natin sasabihin, adik po yung tatay ko . Baka sabihin natin, nakagamit po ng droga yung tatay ko. Hindi natin sasabihin, yung tatay ko po maraming babae. Marami pong naging pamilya, pinabayaan kami. Makatipas sa gabi. Hindi mo sasabihin, naging hindi po tapat yung tatay ko. Something like that. Hindi mo diretsyong sasabihin kasi kahihiyan mo yon, kahihiyan ng pamilya nyo yun. Nangihingi ka pa ng tulong sa gayon. Papaano kung hindi ka pa nangihingi ng tulong? Papaano kung sikat ka pa? People look up to you. Papaano kung may sinabi ka pa? Papaano kung maganda pa ang katatayuan mo sa buhay? Siyempre, mas lalong ayaw mo na malaman ng iba ang mga negatibong bagay tungkol sa iyong pamilya. Tingnan niyo po, for example, yung mga artista. All the while, akala mo binata, akala mo dalaga. Biglang, may anak na pala. Paano mo hindi nalaman? Tinatago nila. Meron naman tayong mga kakilala, sigurado natin, dalaga. Dalaga naman talaga. Bigla nilang mawawala sa limelight. Hindi mo alam kung saan napunta, kung napano na. Sa 2 taon, mawawala. Bigla na lang susulpot na walang nangyari. Hanggang sa mababalitaan mo later on, kaya pala nawala ng 1-2 taon, nabuntis na pala, nakapanganak na pala, yung anak malaki na. O diba? Why do we do something like this? Why do we sanitize our lives of unpleasant, undesirable, embarrassing details? Why? For self-image. Ayaw nating mabatikan ang ating imahe. Kaya kung minsan, and unfortunately, na isasakripisyo, nakakahiya natin, even our own family. Hindi ganyan si Jesus. Sa puntong ito ng Ebanghelyong narinig po ninyo, sikat na si Jesus. Tinitingala na siya ng mga tao, sinusundan siya saan man siya magpunta. Iginagalang na siya. Mas lalo pa siyang iginagalang kaysa sa mga Pariseo at Eskriba. Pero pansinin po ninyo kung papaano niya ginustong patuloy na makilala ng mga tao. Anak ng karpintero. In fact, sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, tatawagin siyang ang karpintero. Father, ano ba naman ang masama sa pagiging anak ng karpintero o pagiging karpintero? Wala. Dangan nga lang. Tingnan po ninyo kung paano ito ginagamit kay Kristo ng mga tao. Pejorative, panlalait, pailalim. Hindi ba't yan ay anak ng karpintero? Hindi ba't karpintero lang yan? Iyon, yung paggamit ng pagkakakilanlang ito kay Kristo ng mga tao. Pero anong disposisyon ni Kristo? Ikinakahiya ba niya ito? Sigurado ko sa isip at sa puso niya, kapag naririnig niya at nararamdaman niyang yun ang tawag sa kanya, sinasabi niyang diretsyo sa puso at sa isip niya, no ngayon,
Kung karpintero ang tatay ko, kung karpintero ako, proud ako. Actually, tip lang ito ng iceberg. Hinggil sa pamilya ni Kristo. Ayan, magpapasko na naman. Malamang sa marinig na naman natin yung kanyang talaang kanan. Ama ni ganito, ama ni ganon, ama ni ganito, ama ni ganon. Natatandaan ninyo? O diba, madalas ang sinasabing sermon ng mga pari tungkol dito, hindi perpekto yung lahing pinagmula ni Kristo. Merong kamag-anak si Kristo na dayuhan, na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May kamag-anak si Kristo na prostitute. May kamag-anak si Kristo na nakiapid. Di ba't ang Biblia ay inspired by God? Kung ikinahihiya ng Diyos yan, malamang sinabi ng Diyos sa Ebanghelista, ay yung talaang kanan ko'y bawasan mo. Ayoko ng mga taong itaw, sablay, nakakahiya. Malalaman tuloy later on ng mga taga San Jose del Monte, meron pala akong kalahing ganong. Hindi ganon ang Panginoon. Sulat mo lahat yan sapagkat hindi niya ikinahihiya ang pamilya o lahi na kanyang pinagmulan. Ganon sana. Ganon din sana sa atin. Sapagkat tandaan natin, hindi man perpekto ang family natin, ang pamilya ay blessing. Oo. Unang-una, sino ba ang nagbigay sa atin ng ating pamilya? Tayo ba pumili ng ating pamilya? Ikaw ba ang pumili ng anak mo? Ikaw ba ang pumili ng mga magulang mo? Ikaw ba ang pumili ng magiging kapatid mo? Ni hindi ikaw ang pumili sa asawa mo? Oo. O nakailang boyfriend ka bago siya? Nakailang girlfriend ka bago siya? Merong naging seryoso ka talaga? Bakit siya? May nakita ka sa kanya na hindi mo nakita sa iba. Iba yung pakiramdam mo sa kanya. Bakit nga siya? Tanungin kita ngayon. Sagot mo sigurado, ewan ko ba? O diba? Kung bakit ganon? Kasi nagmamahalan kayo. At least noon. Ang pagmamahal ay Panginoon. God is love. So siya ang dahilan kung bakit nagkatagpo kayo at naging mag-asawa. Siya ang pumili sa inyo para sa isa't isa. Ang Diyos ay mabuti. At ano ba ang galing sa Diyos? Blessing. Kung ang pamilya natin ay galing sa Diyos, family is blessing. Kahit pa may mga nangyaring hindi maganda, sigurado naman ako, hindi yan ang layunin ng Diyos kung bakit ibinigay sa iyo ang ganyang pamilya. Yung pagluloko ng asawa mo, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging black sheep sa tingin mo ng anak mo ngayon, walang kinalaman ng Diyos doon. Sa pagiging swapang o manhid ng kapatid mo, walang kinalaman ng Diyos. Hindi yan ang kanyang original na plano. Ang kanyang original na plano ay maganda. Kaya nga, pagpapala ang pamilya. Father, ganun na nga ang nangyari. So, ang pamilya ay blessing pa ba? Yes! Sapagkat kahit naman nagbago ang asawa mo, kahit papaano may pinagsamahan kayo, may naging bunga ang pag-asama ninyo, hindi ba blessing yon? Kahit naman naging ganyan ng anak mo, kaya nga hindi nag-give up sa kanya, hindi naman siya dating ganyan, na-impluensyahan lang. May mga memorya ka pa rin ng anak mo na maganda ang inyong pag-asama. Katulad din ng memorya mo kahit papaano na may pinagsamahan kayo ng kapatid nyo. Ibig sabihin, hindi man natupad yung kaganapan ng magandang plano ng Diyos para sa iyo as regards yung pamilya mo, may natupad na mga magagandang plano o blessing kahit papaano. Kahit may mga pangit na nangyari, hindi mo po pwedeng itanggi. Ikaw ay mas matured ngayon. Ikaw ay mas matatag ngayon. Ikaw ay mas napalapit sa Panginoon. Ikaw ay mas nagkaisip ngayon. Ikaw ay mas naging taga sa panahon ngayon. Dahil yung mga problemang ibinigay ng asawa mo, kung meron man, yung anak mo, yung magulang mo, nakatulong sa iyo kung bakit ganyan ka katatag ngayon. Nandiyan yung mga kaibigan namin, kamag-anak sa San Miguel, Manikis family, Castañeda family. Ang sabi nung nanay ko, tatay ko, yung mga lolo ko daw, medyo chick boy. Yung raura daw, 3 tiyan. Ibig sabihin, 3 tiyan, 3 ina. Gugustuhin mo ba na ganun ang ninuno mo? Ako gugustuhin ko. Bakit? Kasama kami dun sa pangatlong tiyan diba? Kung hindi naging chick boy, wala ako. Hindi ko naman sinasabing okay lang yung ganon. But Romans 8:28 will tell us,
all things work together for the good of those who love Him. Kayang gumawa ng Diyos ng mabuti kahit ang mga nauna ay hindi magagandang pangyayari. Kung pinili mong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyari in your family, blessing you. Sapagkat tinulungan ka ng Panginoon na mangyari pa rin yung kabutihan ngayon sa kabila ng madilim na kahapon. Ngayon, kung almost perfect naman yung pamilya mo, if this homily doesn't make some sense with you, hindi ganyan yung asawa ko, hindi ganyan yung anak ko, congratulations! At least kahit papaano, maayos-ayos yung buhay mo, magaan-gaan ang buhay mo. Father, hindi rin. May problema pa rin sa negosyo, may problema pa rin sa trabaho, may sakit pa rin ako. Talaga namang hindi mawawala ang problema. Ang importante, ang edge mo, hindi mo problema ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, ang magulang mo. Sapagkat mas matindi yan, kung meron ka ng mga problemang ganyan, niloko ka pa ng asawa mo, pasaway pa yung anak mo, wala pang pakialam sa'yo yung kapatid mo, sakit ang ulo pa yung kapatid mo, may resident evil ka pa sa bahay mo, sa katauhan ng biyanan mo. Abay, mas mahirap yaw. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat kung ang pamilya mo ay maayos naman, mas nakakaya mo, mas nagiging magaan ang buhay mo. Tingnan po ninyo yung mga may kapansanan. Limbawa, walang mga paa. Makikita mo, hahanga ka, ma-inspire ka. Nakalalakad pa rin, nakakapunta pa rin saan niya man gustong maibigan. Parang normal, parang buo pa rin. Diba? Nakakahanga. Pero, pinaprioritize pa rin natin. Tinutulungan pa rin natin. Sa pila, inuuna pa rin natin. Bakit? Naawa ka pa rin. Kasi alam mo, kahit parang kinakaya naman niya talaga, mas hirap pa rin siya. Kung sana buo siya, mas magaan ang buhay niya. Mas marami siyang mararating. Mas marami siyang magagawa. Ganon din ang taong may problema sa asawa, sa anak, sa kapatid, sa magulang. Makikita mo, nakaka-inspire. Despite what's happening in her life, nakakalaban pa rin sa buhay. Nakakatawa pa rin kahit papaano. Sasabihin mo nga sa kanya, sister, brother, kung ako nasa kalagayan, hindi ko yata kaya ginawa. Kaya nakakahanga, nakaka-inspire. Pero may kurot pa rin sa puso mo, naawa ka pa rin sa kanya kasi alam mo, kung wala lang siyang problema sa pamilya, mas marami siyang makakaya. Mas masaya sana ang buhay niya. Mas marami siya sanang nagagawa para sa kaniyang pamilya. Ganon ang impact mo, ang impact ko sa ating pamilya. Pwede nating pagaanin, pwede nating pagbigatin ang buhay ng pamilya natin. Depende sa kung ano ang ginagawa natin. Huwag mong sasabihin yung, ay, akong gumawa ng problema, ako nang bahala, hindi ko na sila gagambalain. Naku, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Natatandaan nyo si Zaccheo? Si Zaccheo, kinausap ni Kristo. Nang magbago si Zaccheo, sabi ni Kristo kay Zaccheo, Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan mo, ibig sabihin sa pamilya mo. Abay, ang magkausap lang silang dalawa. Dapat sana sinabi ni Kristo, Zaccheo, inililigtas kita. Hindi Ang sabi ni Kristo kay Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa pamilya mo. Lesson, anumang magandang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Anumang pangit ang ginagawa natin, damay ang pamilya natin. Tama namang kahit na may mga pangit na nangyari, sa tulong ng Diyos, pwede pa rin may magandang mangyari sa huli. Tama yun. Pero bakit kailangan pang may pangit na mangyari? Kung po pwede ka namang bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, magpakabuti. Bakit pa manggagaling sa hindi magandang pangyayari yung mabuti? Kung pwedeng galing na agad ito sa pagiging mabuting asawa mo, mabuting anak mo, mabuting kapatid mo. Ba't mo pahihirapan ang mga mahal mo mag-struggle, maging ang Diyos na i-convert yung kasalanan, perwisyong ibibigay mo para magdulot ng maganda later on sa pamilya mo? Bakit pa daraan sa prosesong ganon? Kung pwede namang magsimula na agad sa mabuti para maraming mas mangyaring mabuti. The world has enough problems to give our family. Huwag kang mag-alala. Sabi ko nga, kahit almost perfect yung pamilya, magkakaproblema pa rin tayo habang nabubuhay tayo.
Pero huwag manggagaling sana yung problema sa iyo. Kasi ang problemang galing sa iyo, ang problemang galing sa pamilya, malampasan man ng pamilya mo, mag-iiwan ng sakit, ng sugat, at ng pangit na alala sa pamilya. Fulfilled na yung buhay, nakaraos na kahit papaano, mayaman na yung anak mo, pero may tampo pa rin sa iyo. May mga regrets pa rin, may kurot pa rin sa puso ng pamilya natin. Ito sana ang ating makita, ha? At i-avoid natin. Mainam yung kahit nasa kabilang buhay tayo, kapag inaalala tayo ng pamilya natin, they will always be grateful sapagkat tayo ang malinaw na patunay that family is indeed a blessing. Amen.